impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Narito ang ulat ukol sa Saryo Card ng baby sa Japan. Marami pong mga Pilipina na may asawang Japanese ang nalilito kung kailangan pa bang kumuha ng Saryo Card ng kanilang anak pagkatapos manganak sa Japan. Mahalaga pong maintindihan muna kung ano ang citizenship ng bata. Dahil dito nakadepende kung kailangan ba talaga ng Saryo Card o hindi. Ang Saryo Card ay tinatawag ding residence card. Ito ay identification card ng mga foreign nationals na legal na naninirahan sa Japan ng lampas 3 buwan. Nakalagay dito ang pangalan, birthday, address, visa status, period of stay, at iba pang impormasyon tungkol sa paninirahan sa Japan. Ito ay ibinibigay lamang sa mga dayuhan o foreign residents. Kaya kung Japanese citizen ang bata, hindi na siya kailangang magkaroon ng Saryo Card. Kapag Japanese citizenship ng baby, ang ama o ina ng bata, malaki po ang posibilidad na automatic na Japanese citizen din ang bata. Sinusunod ang blood nationality o citizenship by parentage. Ibig sabihin, kung Japanese ang magulang, maaaring maging Japanese citizen din agad ang anak. Sa ganitong sitwasyon, hindi na kailangan ng Saryo Card. Hindi na kailangan ng visa at Japanese Family Registry o KOSEKI ang magiging pangunahing record ng bata. Japanese passport ang aasikasuhin. Pagkatapos manganak, kailangan pong irehistro agad ang kapanganakan ng bata sa City Hall o Shakshu, Yakshu, sa loob ng 14 days kung sa Japan ipinanganak ang baby. Ang karaniwang requirements, Shushu Todoke o birth notification, birth certificate mula hospital, Boshi Techo, maternal and child health book, IDs ng parents, at marriage certificate kung kinakailangan. Kapag na-register na ang baby bilang Japanese citizen, mailalagay siya sa koseki ng Japanese parent. Magkakaroon siya ng Japanese nationality at hindi na kailangan ng residence card. Kailan kailangan ng baby ang Saryo Card? Kailangan lamang ito kapag ang bata ay hindi Japanese citizen, foreign national lamang, o may foreign passport at foreign visa status. Halimbawa, parehong foreigner ang parents o hindi pa na-process ang Japanese nationality ng bata. Sa ganitong kaso, kukuha muna ng passport ng baby. Mag-a-apply ng status of resident sa immigration at saka bibigyan ng Saryo Card. Ano ang proseso kapag foreign national ang baby? Kapag foreign citizen ang baby at ipinanganak sa Japan, kailangang i-report ang kapanganakan sa immigration within 30 days at mag-apply ng residence status. Mga maaaring visa status, dependent visa, long-term resident, child of Japanese national. Kapag naaprubahan, saka lamang maglalabas ng Saryo Card ang immigration. Mahalaga ang Saryo Card sa Japan para itong pangunahing ID ng foreign residents sa Japan. Ginagamit ito sa pag-register ng address, pagkuha ng health insurance, pag-open ng bank account, pag-enroll sa school, trabaho sa future, immigration procedure. Kapag may Saryo Card ang isang tao, kailangan niya itong dalhin palagi. I-update kapag lumipat ng address at i-renew bago mag-expire. Ano ang mangyayari kung hindi ito naasikaso? Kapag foreign national ang baby at hindi agad naayos ang immigration status,
Maaaring magkaroon ng problema sa legal stay, mahirapan sa insurance at benefits, at magkaroon ng immigration issues sa future. Kaya mahalagang maayos agad ang registration pagkatapos manganak. Dual citizenship ng anak ng Japanese at Pilipino. Maraming anak na Japanese at Filipino parents ang nagkakaroon ng Japanese citizenship at Philippine citizenship. Sa ganitong sitwasyon, pwedeng magkaroon ng Japanese passport at Philippine passport. Ngunit sa Japan, may batas tungkol sa pagpili ng nationality pagdating ng tamang edad. Ang mga dapat asikasuhin pagkatapos manganak sa Japan, karaniwang inaasikaso ng parents, ang birth registration sa City Hall, health insurance ng baby, child allowance o GDOTE, resident registration, passport application, Philippine Report of Birth kung Filipino parents, immigration documents kung foreign national ang bata. Ukol naman sa Philippine side bilang Filipino parent, mahalaga rin pong mai-report ang kapanganakan ng bata sa Embassy of the Philippines in Tokyo o Philippine Consulate para magkaroon siya ng PSA record, Philippine Citizenship Recognition, Philippine Passport Eligibility. At maaaring pong tignan ang mga official websites tulad ng Japan Immigration Services Agency at ang Embassy of the Philippines in Tokyo. Ito ay para sa mga updated requirements at procedures. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kompleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magbula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.